saan pa man ay susundin ang nais mo sa buhay ko. Pagkat ako'y inibig mo't iniligtas, o kay ganda ng buhay ko. Lahat ito'y dahil sa'yo, Jesus, ang nais mo ay gagawin. Mula ngayon ay susundin. Kahit saan, kahit kailan, ang buhay kong ito'y aking ilalaan. Kaligtasan ay ihahayag, maging kanino man. O kay ganda ng buhay ko, lahat ito'y dahil sa'yo, Jesus, ang nais mo ay gagawin. Mula ngayon ay susundin. Maglilingkod ako sa'yo, kahit saan pa man ay susundin ang nais mo sa buhay ko. Pagkat ako'y inibig mo't iniligtas, kahit saan, kahit kailan, ang buhay kong ito'y aking ilalaan. Kaligtasan ay ihahayag, maging kanino man. Kahit saan, kahit kailan, ang buhay kong ito'y aking ilalaan. Kaligtasan ay ihahayag, maging kanino man. Maglilingkod sa'yo, buhay ko'y ilan, maging saan pa man. Sorry, sagat ko. Amen po. Sana po ay naibigan po ninyo yung awitin. Ayan, yan po ang dahilan kung ba't na-in love ako dyan eh. Nung una ko pong makita yung misis ko, wala akong napansing kakaiba sa kanya. Nag-visit po ako kasama yung kapatid ng pastor ko sa bahay nila kasi yung bahay po nila is one of our prospects. At nag-Bible study ako, lumabas po siya, siya po ay dating Pentecostal. At nawawala yung salvation.
Hindi katulad ng turo natin na once saved, always saved. Nandun naman talaga po sa Bible yung once saved, always saved. Opo, yung sabi sa John 3:16, di ba, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, ano ibig sabihin nun? Everlasting life defines itself. Everlasting life. So, ibig sabihin, buhay na walang hanggan. At pag sinabi mong buhay na walang hanggan, ibig sabihin nun, hindi nawawala ang kaligtasan kapag ibinigay niya sa iyo. Amen. So, yun ang diniscuss namin doon. Niliwanag ko sa kanya na ang kaligtasan, hindi nawawala. Unang pagkakataon na nagkita po kami, na-amaze ako sa Bible niya kasi yung Bible niya, halatang binabasa. Alam niyo yung Bible na binabasa, maraming marka. Amen. Most of the time, maraming marka, may mga marks, may mga highlights, may mga notes. At maganda kung gano'n ang Bible natin. Amen. So, na-amaze ako. And siguro, for her, that was the last time na magkikita kami. Pero nasundan po yun, nakarating siya sa church hanggang sa, to make the story short, naging kami sa gabay at pahintulot ng aming pastor. Kinilala po namin yung aming pastor sa aming relasyon. Hindi kami nag-underground, hindi ako dumiretso sa kanya. Actually, ang pastor ko pa ang tumulong sa akin. Opo, kasi yung pastor ko naniniwala siya na mahalagang ang mga relasyon na magsisimula sa loob ng iglesia ay merong kanyang basbas at direksyon. At natutuwa naman po ako kasi hindi naman nagkamali ang pastor ko. At masaya po ako sa relasyong kinalalagyan ko po ngayon with my wife. At nakita ko po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay namin, pagkilos niya sa aming mga anak. Habang nagpipreach po ako dito, yung anak ko naman nagpipreach sa aming church. At ngayon pong umaga, meron po kaming evangelistic Sunday nga po. At kanina, bago kami umalis, nagsisimula na po sila doon. They have this talk time na naman. At nakita ko, ang ganda po ng mga nangyayari kanina. So, I just want to tell you na maganda po yung kung kayo'y mag-iisip ng makakarelasyon sa buhay, hanapin niyo po yung katulad ninyo na mananampalataya. Amen po. Magkaroon po tayo ng standard. Amen. Kanina kausap ko yung isa sa mga members po ninyo, si Joanne yata pangalan nun. Ayun, no, nakapula. Joanne ba? Okay. Sabi ko, ano bang nasa college ka na ba? Mag-first year daw. Sabi ko, tapusin mo yung pag-aaral mo. Opo, tapusin mo at pagkatapos at saka ka na lang pumasok sa relationship. Actually, sa kanya nang galing yun. Sa kanya nang galing yun. Opo, pastor, ayoko muna mag-boyfriend. Tatapusin ka muna. Sana ito pa rin niya. Sabi ko sa kanya, alam mo, mas mahirap mas madaling sabihin yan kaysa sa gawin. Sabi niya. Pero ang point ko ay hindi para sabihin sa kanya na hindi niya kaya. Kaya niya yon kaya ng kahit sino sa tulong ng Panginoon. Magkaroon ka lang ako ng antag doon? Code of conduct. Ibig sabihin ng code of conduct, batas yan para sa sarili mo. If you believe that you have a very important thing to accomplish, you have to tell yourself the things that you should not do and the things that you should do. Like halimbawa, hindi muna ako magbo-boyfriend. Tatapusin kong pag-aaral ko. Hindi ako mag-aaral ng kahit anong bisyo dahil hindi makakatulong yon sa pangarap ko. If you have a dream, young people, if you have a dream today, you have to say no to all kinds of vices. You do not need alcohol, you do not need drugs, you do not need you do not need premarital sex. Hello, andyan po ba kayo? You do not need friends who will influence you to do bad things. Amen?
So yan, mga code of conduct po yan na dapat sinasabi natin, nire-recite natin sa sarili natin para matulungan tayo na mapaalalahanan kung ano yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa at mga bagay na dapat natin ginagawa para maabot natin ang atin pong mga pangarap. Why do I have to say this? Because I've been in the ministry for so long. I've seen a lot of young people who have great dreams but never did fulfill that dreams or those dreams because of these things that I'm telling you. Bumigay sila, marami silang pangarap, hindi na nangyari ang mga pangarap na yon. Kaya paulit-ulit ko itong sinasabi sa mga kabataan. Kabataan, ang nature natin maging matigas ang ulo. Ipagpilitan ng ating mga sarili. Kailangan tanggapin natin yan. Opo, kasi kung hindi natin tatanggapin ang nature natin as youth, matutulad lang tayo doon sa ilang mga kabataan na naniwalang tama sila. Pero nasira ang buhay nila. Paalala, kapag may nagtutuwid, huwag masasaktan. Huwag magtatampo. Huwag magwa-walk out. Huwag magre-rebelde sa magulang. Huwag magre-rebelde sa pastor. Tandaan ninyo, ito ang mga taong unang-unang nagpapahalaga sa inyo at sa inyong kinabukasan, sa inyong buhay. Sino po ba talaga ang higit na magmamahal sa inyo? Like halimbawa, sabihin na natin, pastor. Ang pastor expose the word of God. We are taught the love of God. We are taught the will of God. So anong aasahan ninyo sa pastor na ituturo sa inyo? Siyempre, mga kabuti sa inyo. Pangalawa, magulang. Ang mga magulang ninyo, mga matagal nyo nang kasama yan. They've been watching you, praying for you, guiding you all your life. Ang mga kaibigan ninyo, ngayon nyo lang nakilala yan. Kaya sinong una nyong pakikinggan? Sa kahit sabihin na natin ang mga kaibigan ninyo ay mabubuting kaibigan, mababait na kaibigan, maasahang kaibigan, masasayang kaibigan, walang dadaig sa concern at pag-ibig ng mga magulang. So when they say something na siguro it will not please you, hayaan nyo lang sila magsalita. Tandaan nyo, may matututunan kayo dun. Amen? Mas maganda na yung may nagpapaalala kaysa wala. Amen? O, yun, sana, paalala lang po yun. So, sana si Joanne makatapos. Si Jason makatapos. Kenneth ba yun? Kenneth, makatapos. May isa pang kapatid, ano pangalan? Ha? Johnny. Tama? Ay, galing, puro J ah. Kinabahan akong bigla. Kasi nung mga unang panahon, may mga nag-backslide sa amin. Ang mga pangalan, puro simula J. Hindi ko naman sinasabing magbabackslide kayo. Paalala lang yon dahil J ang pangalan. Diba? Si Jesus, J din naman. Diba? Okay, sige, bago tayo tumayo po tayong lahat. Thank you very much po. Thank you very much ulit po sa Send the Light Bible Baptist Church for inviting us over. Kami ng misis ko, ako po bilang tagapagsalita ninyo ngayong araw na ito. At I really appreciate you having me today. At salamat sa pananalangin po ninyo sa amin. Kayo po'y pinanalangin din namin at ipinapanalangin. At nawa, maging pagpapala uli itong ating mensahe ngayon. Ikalawang mensahe. So, samahan niyo po akong buksan ng ating mga Bibles sa 1 Corinthians 15:58. Alam niyo ito, alam niyo po ito. Familiar po itong verse na to. And then we're going to read another text from Revelation chapter 2. Siguro markahan na lang po natin. Babasahin lang naman po natin yung verse 8 hanggang 11. Sige po, andyan na po ba? 1 Corinthians 15:58. Siguro po sabay-sabay nating basahin ito. Ready? 1 Corinthians 15:58, read. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord,
For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Yan. Punta po tayo sa Revelation chapter 2. We are going to read verse number 8 until verse number 11. Nandiyan na po. Say amen po kung nandiyan na po. Okay, verse number 8. Ready, read. And unto the angel of the church in Smyrna write, This thing saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works, and tribulation, and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Tayo po ay pumikit at yumuko. Let us pray. Ama naming Diyos sa langit, kami po ay lumalapit sa inyo. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong pinagkaloob mo po sa amin upang pakinggan ang iyong salita, upang kami po ay makapanambahan. Sa pangalawang pagkakataon, hinihiling namin na ikaw po makipag-usap sa bawat isa sa amin. Batin mo, Panginoon, kung anong posibleng maging hadlang sa aming paglapit sa iyo, sa aming pong pagsamba sa iyo. Hiling po namin na alisin mo ang lahat ng hadlang na ito. Linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. At hinihiling ko po, Panginoon, na pagkilos ng banal na Espiritu sa kalagitnaan ng kongregasyon na ito. Gamitin mo po ang iyong lingkod. Dalayan ko po, Panginoon, na anumang pagkilos ng kaaway ay pipigilin po ninyo. Nawa po ay malwalhati namin ang pangalan mo sa mga natitirang sandali ng aming pananambahan. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, na pong aming samod dalangin. All the people say, kasi po na po tayong lahat. Kanina po pinag-usapan po natin yung mga hadlang sa ating paglilingkod. At bilang iglesia, tayo po ay tinawag na maglingkod sa Panginoon. Naniniwala rin po ako na isa sa mga pangarap po natin, isa sa mga iniisip po natin para sa ating iglesia ay maging malago po ito. Amen po. Sa mga sumusunod na araw ay maging matatag po tayo. Pagka minsan po, hindi naman kaagad pinalalago ng Diyos sa bilang ang isang iglesia. Kamisan po inihahanda niya muna ang mga puso ng tao, ang mga ugali natin, ang mga isip natin, ang pagtingin natin sa iba't ibang bagay sa ministry before the Lord can add to us souls. Amen po. I believe also that it is our prayer, diba? It is our prayer to the Lord to bring more souls to our church. But sometimes the Lord is not only interested. Most of the time, the Lord is not only interested in answering our prayers. He is also interested in the way we manage things. Nakuha niyo po? Hindi po siya interesadong tugunin lamang tayo sa ating mga panalangin. Interesado rin po siya na matuto tayo kung paano pangangasiwaan ang mga bagay. Like halimbawa, if you're asking for a brand new pair of shoes, tanong, anong ginawa mo sa huling sapatos mo? Hello? Kung humihingi ka sa Panginoon ng pera, paano mo ginastos ang huling pera mo? Are you listening? Naintindihan niyo po? So kailangan, kung may hihilingin tayo sa Diyos, kailangan inihahanda natin ang sarili natin. Kung humihingi tayo sa Panginoon ng mga kaluluwa na idadagdag sa ating iglesia, kailangan na matuto tayo na makipag-ugnayan, makipagrelasyon sa mga miyembrong meron tayo ngayon. Kasi ang hinihiling natin, karagdagan na miyembro eh. And tanong, paano ba tayo nagtuturingan ngayon? Amen po? Amen po? At ang ginagantimpalaan ng Panginoon ay ang mga iglesyang nakakasunod ayon sa kanyang kalooban. So we don't want to have just a church, just an ordinary church. We want to have a church that the Lord will reward someday. Amen po ba? Kung gugustuhin natin magkaroon
ng, ng iglesia, ayaw natin ng basta iglesia lang. Amen po ba? Hihiling na lang po tayo ng church sa Panginoon, ng klase ng church, ng quality ng church na meron tayo. Hilingin na natin talaga yung merong kalidad, yung talagang gagantimpalaan ng Panginoon na church. Pag ganito pong isip natin, palagay ko po, hindi ka makukontento na hanggang diyan ka lang. Amen? Hindi tayo makukontento na hanggang ganito lang tayo. Alam niyo po, kung ikukumpara ko po itong church na to, doon sa huling church na nakita ko dito, marami na po nagbago. Amen po? Palagay ko, hindi lang building ang nagbago, pati ugali ninyo, nagbago na rin. At sana gumanda, hindi sumama. So, ang pamagat po na pag-uusapan natin ngayong pangalawang pagkakataon natin na maririnig ang salita ng Diyos ay faithful, rewarded church. We don't just want to have a church, we want to have a faithful church. Amen? Kung magiging Kristiyano tayo, kung Kristiyano tayo ngayon, wag lang yung ordinaryong Kristiyano, dapat tapat na Kristiyano. Naglilingkod sa Panginoon, hindi yung makikita mo lang kada linggo, hindi mo makikita mo lang kada prayer meeting, makikita mo sa lahat ng pagkakataon yan, lalo na sa paglilingkod, sa larangan ng paglilingkod. So we want to have a faithful, rewarded church. And speaking of having a faithful, rewarded church, kailangan meron tayong padron. Sinabing padron, pattern. Amen po? Mahalagang pattern eh. I don't know where you pattern your church. Kung which church you're patterning your church from. Meron ba? Pwedeng dahil siguro, ang inyo pong pastor ay sent out ng Bible Baptist Church of Marilao. Ang sending pastor po ninyo ay si Pastor Ricardo Butz Garcia. Malamang sa malamang na ang padron ng inyong iglesia ay ang iglesia sa Marilao. Tinitignan nyo kung paano nila ginagawa ang mga bagay-bagay dahil nakita naman natin na ang patunay ng paglago ng iglesia po sa Marilao. Kung papansinin po natin, maraming pinagdaanan din po ang Marilao bago ito naging napakalaking gawain. At hindi basta-basta. Mula sa pastor hanggang sa mga miyembro ng iglesia, sa pastor's wife, iba-iba po. Iba't ibang, hindi po magaganda lahat. Ang iba ron masakit. Pero bago sila pinalago ng Panginoon, hinayaan ng Diyos na dumaan sila sa mga yon. Tanong, gusto nyo pa rin pang lumago? Gusto nyo pa rin bang tularan ng Marilao? Ako po, isa sa mga tinutularan namin, isa sa mga inspirasyon ko bilang pastor, si Pastor Butz Garcia. Yung gawain sa Marilao ay isa rin po sa aming mga inspirasyon at ginagawang padron ng aming iglesia dahil nais naming lumago. Meron kaming sending church, yun po ang Society Bible Baptist Church of Baliwag, na pinapastoran naman po ng aming pastor na si Pastor Dong Sanchez. Kung amin pong babalikan ng kasaysayan ng SBBC, napakarami rin pong pagsubok na dinaanan ng SBBC Baliwag. Mula rin sa pastor hanggang sa membro, marami ring sakit, maraming pait. There was a time na si Pastor Dong, sobrang bigat ng kanyang problema. Ayaw na niya magpastor. Kinausap niya ang kanyang asawa. Sabi, tawagan ako. Sabihin mo kay Pastor Darwin, siya na magpastor dito. Parang napakabigat nung responsibilidad na niya kung natuloy yon. Pero dahil po sa paggabay po ng pinaka-senior namin, si Pastor Butz Garcia, sa kanyang pagiging tatay po kay Pastor Dong, kanyang mga payo at paalala sa kanya, hindi po natuloy ang kanyang desisyon na mag-quit sa ministry. Pareho po namin itinuturing si Pastor Butz Garcia na gabay namin at nagbibigay sa amin ng direksyon, nagbibigay ng payo sa amin bilang mga pastor. Kapag may mga tanong po ako sa ministry, tanong sa mga sitwasyon ng aming mga miyembro, sasabihin ko kay Pastor Butz, ano bang gagawin ko kapag ganito ang sitwasyon? So he would
counsel me. Hindi maramot si Pastor Boots sa kanyang mga pinapayo sa amin ng mga nakababatang pastor po. Kaya nakikita ko po na napakahalagang meron kang tinitingnan. Meron kang padron. It's very important that we have a pattern to follow. Tayong mga magulang, kailangan natin gawing padron ng ating mga sarili sa ating mga anak because most of the time, they do not have any idea of what to do in the future. Like as parents, diba? So, as Christian parents, mahalaga po yan. Kaya mga magulang dito, kung meron man ng mga magulang, dapat kayo ang unang tapat sa pananampalataya. Huwag niyong itulak ang inyong mga anak dito sa church. Dapat hindi po patulak, pahila po. Ang ibig sabihin ng hilihila nyo sila sa simbahan, nauuna kayo sa simbahan, hindi nyo sila pinauuna. Andiyan po ba kayo? Kasi nakikita ng mga anak natin na kung pinauuna natin sila dito sa church, pag magulang na pala sila, dapat yung mga anak pinauuna na lang sa church. At yung iba, susunod na lang. Yung mga magulang susunod na lang o di kaya magpapaiwan na lang. Hello? Itinuturo natin sa mga anak natin kapag ganun po ang ating buhay pananampalataya na kapag magulang ka na at marami ka ng responsibilidad, okay nang hindi seryosohin ang pananambahan. Okay nang hindi seryosohin ang pagdalingkod sa Panginoon. Kailangan bigyan natin ng early training yung ating mga anak at hanggang nabubuhay tayo, meron silang tinitignan na padron. Maganda nga kahit maputi na ang buhok natin. Kahit tayo'y matanda na. Diba? Nandito pa rin tayo sa gawain ng ating Panginoon. So, our children will realize the importance, the seriousness of what we do here. Amen po? So, ayun po. Kaya ako, kahit ilang beses kong maisip mag-backslide, nagtutuloy lang ako. Para sa anak ko. Sa mga anak ko, magiging apo ko, magtatapat ako. Amen po. So, sana po maging yan po ang ating panuntunan sa buhay. The importance of having a model. So, ngayon, pinag-uusapan po natin yung faithful rewarded church. We want to be a faithful rewarded church, but we need a pattern. Sino susundan natin? Anong iglesia ang tutularan natin? At ang nakita po natin na pwede nating tularan bilang iglesia, itong church in Smyrna. Na ang sabi po rito, ayon po sa description, and unto the angel of the church in Smyrna, yung angel po rito, siya po yung spiritual leader. Kumbaga sa panahon po natin, siya po yung pastor. Sabihin mo doon sa pastor ng Smyrna, isulat mo, sabi dyan, this thing saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. Amen. Pag kinumpara nyo ang church na ito sa church ng Marilao, maiinggit kayo. Tama? Ay, laki ng church building nila. Hello? Ay, ang dami nilang miyembro. Ay, ang sigla ng kilalang kabataan. Siguro sabihin natin, ang una nating ikumpara ay ang kakayanan ninyo financially at ang kakayanan nila financially. Ang sabi rito, hindi pala mahalaga kung hindi ka mayaman financially. Ang mahalaga, mayaman ka sa harap ng Diyos. Amen? Minsan, madalas may tendency po tayo na mainggit sa mga churches na parang ang yaman-yaman nila. Tayong hirap-hirap natin. Parang hindi natin kayang maka-acquire ng maraming bagay. Pero darating din ang panahon. Ang mahalaga, tama ang puso natin. At mayaman ito sa harap ng ating Panginoon. Merong mga taong mayaman lang sa pera, pero may mga taong mayaman sa puso. Sabi rito, but thou art rich. Okay? Ang sabi rito, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. Okay? And so on and so forth. So ano makita po natin dito? Since this is a pattern, let's look at the church. That's our first point.
the church. Anong meron sa church? Okay, sabi sa verse 8, unto the angel of the church. Sino yung angel? Yung pastor. May angel dito sa church na to. Amen? Nakita na ba kayo ng angel? Ano itsura ng angel? Ito raw yung may pakpak. Lumilipad. Pero hindi laging ganun ang itsura ng angel. Minsan, ang itsura ng angel nakabarong. Na kulay pink. Pink pastor. Amen? Okay. Mahalaga na ang church ay mayroong pastor. Maraming church nananalangin ng pastor. Wala kasi silang pastor. May mga nangangaral pero papalit-palit kada linggo kasi nawalan sila ng pastor. Mahirap ang Kristiyanong walang pastor. We cannot entertain the thought that you can grow as a Christian without a pastor. Kung ganun ang sistema ng paglago ng ating pananampalataya, dapat hindi na tumawag ang Diyos ng pastor. Magkanya-kanya na lang tayo, lalago naman tayo sa pananampalataya. Pero may malaking bahagi ang pastor sa ikalalago natin bilang mga mananampalataya. I will not be like this without a pastor. Kung wala yung payo ng pastor ko, kung wala yung advices ng pastor ko, hindi ko iisipin. O baka hindi sumagi sa isip ko maglingkod sa Panginoon. Lalo na't nakita ko ang karanasan ng maraming pastor na hindi ganun kadali ang magpastor. I wouldn't want to become a pastor. Kahit ako nga, nung una kong inisip ang pagpapastor, sinabi ko sa sarili ko, parang hindi ko kaya. But I just could not resist the call. Pag ang Panginoon ay tumawag sa iyo, ang hirap humindi. Amen? Kahit alam mong masakit, kahit alam mong mahirap, kahit alam mong walang katiyakan sa paglilingkod sa Diyos. Wala naman talagang katiyakan. Kaligtasan lang may katiyakan. Pero kung gaano katagal ka makapagpapastor, gaano katagal na panahon ipoprovide ng Lord ang pangangailangan, yung sino ang susuporta sa iyo pag hayo mo. Walang katiyakan dun eh. But you just could not resist the call. If it is God who is calling you, you cannot resist it. Tumatakbo ka na, hinahabol ka pa. Ayaw mo na. Diba? Gagamit pa ng mga sitwasyon para ibalik ka sa ministry. Now, tingnan natin yung pastor. According to Jeremiah chapter 3, verse number 15, ano sabi doon? And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. According to this verse, sabi diyan, I will give you pastors. We have to realize that the pastor came from God. It is God Himself who gave us the pastor. And if it is God Himself who gave us the pastor, that means God was considering you. Ikaw, yung pagkatao mo, yung need mo, yung kahinaan mo. Hello? Ibig sabihin, kung may pastor ka mang kinikilala ngayong umaga na ito, inisip ng Diyos kung sino ka at kung anong kailangan mo, kung kaya ito ang pastor na pinili niya para sa iyo. This is the kind of person that you need. The things that he has, the knowledge that he has, what he is, that is what you need. Maaaring may nakikita kang kapintasan sa kanya. Maaaring may narinig kang kapintasan mula sa kapitbahay tungkol sa kanya, pero hindi mahalaga yun. Ang kailangan maintindihan natin dito, siya ang pinili ng Diyos para sa iglesyang ito. And what is his job? His job is to feed you with what? With knowledge. Amen. Bakit? Wala ka bang alam? Di ka ba nag-aral? Bakit mo kailangan ng pastor na magtuturo sa iyo? Hindi ka ba nag-aaral? Hindi ka ba pumapasok sa eskwelahan? Iba yung knowledge na to na i-feed sa iyo ng pastor. Magtataka kapag minsan yung alam mo kontra sa alam niya. Yung gusto mo kontra sa gusto niya. Pansin niyo ba yun? You know why?
because you do not know everything. That's why we need a pastor to feed us with knowledge, because we do not know everything. Ang dalas nga nangangatwiran tayo, di ba? Sa love life, nangangatwiran tayo. Sa priorities, nangangatwiran tayo. Sa paglilingkod, ang dami nating, di ba? Ang dami nating dahilan, ang dami nating katwiran para hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos. Kontra sa sinasabi ng pastor na kailangan natin. So we need a pastor to feed us with knowledge, because most of the time, we don't know things. Especially spiritual things. Hello? Tuturuan ka niyan kung paano. Una sa lahat, spiritual things eh. Paano mo palapit sa Panginoon, paano sundin ng Panginoon. Di ba ang daming, yung mga unang doktrinang tinuro sa atin dito sa church, hindi natin matanggap nung una eh. Pero kailangan natin para lumungo tayo. Yung unang itinuro ang worship. Ay, kailangan ba yun? Hello? Kasi maraming tao, akala nila, sapat na yung, maraming mga bagong Kristiyano na nag-aakalang sapat na yung maligtas sila. Tapos na. Sapat na yung matiyak mo pupunta ka sa langit. Eh kung yun lang ang gusto ng Diyos na malaman mo, eh sana dinala ka na sa langit. Gusto mo ba hanggang doon ka lang? Ay panalangin na natin kunin ka na mamaya. At daling ka sa langit. Pero ilang taon nang lumipas, simula nung maligtas ka, dito ko pa rin. Hindi ka ba nagtataka? Ibig sabihin nun, ayaw ka pa ng Diyos na dalhin sa langit. Hindi dahil sa ayaw ka niya. Kundi gusto ka pa niyang gamitin dito sa lupa. Amen? Yun po yun. Kaya pinapaunawa sa atin ng pastor, ito mga bagay na dapat nating matutunan habang nandito pa tayo sa lupa. Church attendance is very important. Soul winning is very important. Most of the time, ito yung mga mahihirap gawin nung una nating narinig. Giving. Hello, isa yung sa pinakamahihirap gawin. Yung sinasabi mo pa lang yung topic, sumasara na yung tenga ng mga membro. Ang topic natin ngayon, cheerful giving. Ba't ba ako naka-attend pa ngayon? Diba? Ganun po tayo diba? Nagsisisi tayo nakadalo pagkamisan kasi ang topic natin, giving. Mahirap sa bago. Pero habang tumatagal, while the pastor is feeding us with knowledge, not only knowledge, but understanding also, we begin to realize that these things, which we thought are not important, are very important. Amen? At yun ang naging dahilan kung bakit ang marami sa inyo ngayon malalago ng Kristiyano. Hindi na kayo pipitsugin. Hindi na kayo mga balat sibuyas. Hindi kayo hanggang gatas na lang. Kumakain na kayo ng karne. Amen? Hindi na kayo basta-basta natitisod. Aba, yung nagpadala sa tisod, wala na sila ngayon. At hindi nila nararanasan ang mga blessings na nararanasan nyo ngayon. Because they're already gone. Bumigay sila ng maaga eh. Alam nyo, konti man kayo. Ngayon, halimbawa, At sabihin natin, ang parehong bilang na meron tayo ngayon ay nawala sa simbahan na ito. They are missing this kind of opportunity. They are missing a lot of blessings because they have given up so quick. Sobrang dali. Hindi sila nakatagal. Masarap po yung mga Kristiyanong mula sa simula hanggang sa wakas nandito. Lahat ng kwento alam nyo. Amen? Kayo ang mga pinagpalang marites. Marites ng mga blessing. Amen? Ganito lang kami noon. Lumipas ang maraming panahon, naging ganito na kami. Wala ito noon. Ngayon, meron na kami ngayon yan. Naranasan namin kung paano kami pagpalain ng Panginoon dahil hindi kami nawala sa gawain ito. Nakita namin na lahat ng pinagdaanan namin, mahirap man, ay kinailangan naming daanan upang maranasan namin ang mga pagpapalang ito. Kaya hindi porket mahirap ang sitwasyon, mawawala ka na. Dito ka lang. Dito ka lang. Amen? Maiintindihan mo rin yan kasi may pastor ka eh. May magpapaliwanag sa'yo. Lalo ng pastor mo, masipag mag-aral.
makilig ka lang, matututo ka. Daig mo pa nag-Bible school. Oo. Alam nyo, ang pastor nyo, aral ng aral, basa ng basa yan eh. Isa yan sa masisipag na mga pastor na kilala ko na talagang binibigyan ng oras. Kaya nga pag ang kausap niyan, halata niyang hindi nag-aral, sasabihin niya na do your homework. Ganyan po si Pastor Jerry. You do your homework. Basa ka, mag-aral ka. Kaya si pastor nyo matalas yan. May alam yan. Amen? May ipagmamalaki nyo po yan pagdating sa kaalaman. At dahil maraming alam ang pastor nyo, marami kang matututunan. Oh. Amen? Iba sa inyo, nadadala kayo ng ibang mga YouTube preachers eh. Alam nyo, kung meron kayong unang ipagmamalaki at unang pakikinggan, pastor nyo. Una sa lahat, ano bang pakialam ng mga pastor na yun sa inyo? Binisita ba kayo ni Peter Tanchi? Oh, hindi ko sinasabing hindi siya magaling at hindi marunong. What I'm saying is, these personalities are attracting, influencing a lot of people. Diba? Yung iba nga, mga Baptist pa. At baka yung iba sa inyo, diba, nakikinig. Hindi naman masama. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, before you listen and admire these preachers, unahin mo yung pastor mo. Amen? Pa-share ka pa sa wall mo, diba? Ng ibang pastor, ibang preacher. Hello? Hindi po masamang humanga, normal lang humanga, pero wala kang ibang unang pakikinggan kundi ang pastor mo. Kasi ang mga ginagawa niyang mensahe, ang mga pinag-aaralan niyang mga topics ay ibinabagay niya sa pangangailangan ng mga tupang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Amen? This pastor knows you personally. Kahit nakalimutan niya pagka-mention ng pangalan mo. Ganun siya talaga eh. Alam niyo, pagka-mention, ganun din ako eh. Alam niyo ba, nang misis ko, naiwan ko sa bus. Single pa lang kami, magkatabi kami sa bus. Tapos, nung nandun sa babaan, bumaba ako mag-isa. At pagbaba ako, may tumawag sa akin, "Hoy!" Ay, nakalimutan ko. Sama ko pala. Girlfriend ko pa lang po niya. Mas masaklap nito nung asawa ko na siya. Naiwan ko po siya dito sa office ng PhilHealth dito sa Malolos. Nung nagbayad kami ng PhilHealth, pinarada ko sa malayo yung motor ko, binaba ko siya dyan, tapos di inayos namin yung PhilHealth. Pagkatapos nung uwi na kami, kinuha ko yung motor. Paglabas ko, dire-diretso ako sa gate. Naka-helmet ako. Maya-maya may sumigaw sa akin. Anong sinigaw mo? "Papa!" Nagulat po ang lahat ng mga tao sa PhilHealth. At sa lakas po ng boses ng misis ko, tumago sa helmet. May kasama pala ako. Siguro sa sobrang preoccupied ng isip ng mga pastor because of a lot of things, nagiging mga kalimutin kami. Kaya sana maintindihan nyo lang pagka minsan minsan nakakalimot kami sa mga usapan o di kaya sa pangalan. Normal na po yun. Minsan may mga miyembrong tinititigan ko muna ng matagal eh. Nagpe-pray ako, "Lord, tulungan mo naman ako maalala ko." Minsan nagpe-pray na talaga ako katabi ko. Matagal ng miyembro. Tapos ano nga ba pangalan? Nakakahiya. Pero isang sakit siya na posibleng taglayin ng ilang mga kapastoran because of being too preoccupied sa marami pong mga problema pagka minsan at isipin, alalahanin. So kaya kailangan ng pastor ng katuwang eh. Amen? May mag-iisip para sa kanya, merong posibleng magplano para sa kanya. Yung mga ginagawa nyo rito, malaking bagay po yun. Yung may nag-ooperate ng mga computer, sound system. Diba? Nung araw po, nagsimula kami na magpipreach. Ako tutugtog. Ako pa song leader. Ako pa magpo-forward. Diba? Ano, hindi siguro si pastor no?
Diba? Kami lang ang pamilya ko. Unang miyembro po, apat lang kami. Kaming dalawa, saka dalawa naming anak. Ngayon, marami na po kami naasahan, kaya nakakaalis ako ng church eh. Sabi ko doon sa staff namin doon, kailangan yung matutong gampanan ang dapat yung gampanan para hindi na ako gagawa niyan. Para pag hiniling ng pagkakataon na ako po yung magmiministeryo sa ibang gawain, magaan kong magagampanan yun dahil merong gaganap sa tungkulin na yun. Amen po? Kaya ngayon po, yung anak ko na-train. Nung araw ako lang po pianista, ngayon po, ang anak ko marunong magpiano, nagdidirect ng choir, at preacher din, nagpipreach din po siya. At yun po, pinasasalamatan namin sa Panginoon. May nagte-train na rin po siya ng mga pianista ngayon doon sa amin. Kaya hindi lang po isa ang pianista namin. Meron kami mga tinuturuan din po ron. Kaya may mga alam at may ginagawa dito sa church, magandang pumasok na rin kayo doon sa proseso ng meron na kayong tinitrain din po. Ganun naman po talaga yun. Yung mga kasama natin sa team, tinitrain po yun ng inyong mga leaders. So, ganun po kahalaga ang meron po tayong pastor. Amen? Meron nang marunong mag-preach kasi tinuruan ng pastor. Siguro sooner or later you will have preachers here, diba? Hindi lang si Pastor Jerry ang magpi-preach. Malaking bagay sa kanya kung merong ibang matututong mag-preach dito. Amen po? Ngayon meron siyang mga inimbitahan, pero may mga pagkakataong hindi mo naman kailangan mag-imbita. Dito na lang sa sariling atin. Diba? Let's look forward to seeing Brother Jason preaching the Word of God. Hindi ko alam kung nagpipreach ka na ba? Nagpipreach ka na ba? Hindi pa. And Kenneth and Jasper. Brother William. Okay. So salamat po sa inyo. Nagpapaturo kayo, nagpapatrain kayo. Nagiging blessing kayo, hindi lamang sa church ninyo, kundi sa pastor po ninyo. At kumbaga, alam niyo pastor, di ba? Ito nararamdaman ko when I listen to our preachers, ang sarap ng pakiramdam eh. Minsan may mga sinasabi pa yan na alam mong sinabi mo rin. Di ba? Na alam mong na-absorb nila yung sinabi mo. Ang sarap ng pakiramdam kapag itong mga preachers na na-train dito sa gawain na ito, nagagamit na ng Panginoon. Ang sarap. Imbis na isipin ng pastor nyo na mag-quit, hindi na siya mag-quit. Yung mga young people namin na nagmi-minister doon pagkaminsan, binibiro ko po, niloloko ko eh. Halimbawa, kumanta, katulad ni Bea. Bea? Tama, Sabihin ko, alam mo, sis Bea, magbabackslide na sana ako kanina eh. Kung hindi ka lang kumanta, baka nag-backslide na ako eh. Sa totoo lang mga kapatid, yung faithfulness ng kapatid natin sa pananampalataya, pagka minsan nagiging dahilan para mapigilan yung mga Kristiyano na tumalikod sa kanilang pananampalataya. So whatever we're doing right now, we have to keep doing it for the sake of others. Kasi hindi natin alam, baka may nakatingin sa atin, hindi po ba? Pagka minsan lang naiisip nating mawala dahil masyado tayo nagiging makasarili. Di ba? Alam ko nasasaktan tayo pagka minsan. At gusto na nating mawala. Kagabi may kausap akong young people. Isa sa mga young people na matagal na nawala, and then she visited us last night. Sabi niya, Pastor, babalik na ako. Uy, that's good news, babalik ka na. Tagal na nawala. Minsan nakakasakit yung tinuruan mo, lumaki sa ministry mo, pagkatapos biglang mawawala. Sabi ko, ba't ka ba nawala? Marami lang masyadong ginagawa. Tinitigan ko siya ng matagal. Parang nabasa niya yung sinasabi ng mata ko. Siyempre, pastor, hindi katwiran yon. Tingin pa lang ng pastor, nangungusap niya eh. Kaya nga sabi, he shall feed you with knowledge and understanding. Biruin mo, hindi pa ako nagsasalita. Alam niya na ibig ko sabihin. Tinanong ko lang siya. Siyempre, pastor, hindi katwiran yung marami akong ginagawa. Sabi niya, pastor, alam mo, nag-attend ako ng alam mo, sa Catholic school kasi siya nag-aaral. So, meron dong program na parang parang, alam niyo yung prex or
Cursillo, parang something like that. Meron sila, bibigyan sila ng mga questionnaire. Sabi niya, habang sinasagutan ko yan, pastor, naiiyak ako eh. May mga tanong doon, sabi, anong gusto mong pasalamatan? Kanino mo gusto mong pasalamat? Sinong pinakamahalagang tao sa'yo? Meron daw question doon, sino ang gusto mong pasalamatan? Sabi niya, alam mo pastor, naisip kita, sinulat ko yung pangalan mo. Nagpapasalamat siya sa akin. Sabi niya, pastor, alam mo, wala akong maisip na nakaunawa sa akin talaga kundi ikaw at saka si Ma'am Gina. Puso ng pastor yun eh. Hindi mo siya siguro kakilala, siguro dahil sa personality. Minsan ang personality ng pastor nakakatakip sa tunay na kalagayan ng kanyang puso. May pastor na parang walang niya pero hindi naman talaga. Eh so yun, para siyang salbahe, parang hindi siya nakikinig sa iyo, pero kung medyo kikilalanin mo pa siya ng gusto, makikita mo ang puso niya. Nagmamahal pa rin at kumakalinga. Nagiging ganun lang pagka minsan naman ang ugali ng pastor, yung parang very, very irritable and pagka minsan parang masungit o di kaya, may mga pastor na ganyan eh. Na nami-misinterpret natin yung kanilang pinapakitang attitude, but we have to understand that they're just, they're humans like us. Amen? Salamat sa may mga pastor na kayang kontrolin yung kanilang emosyon at kahit gusto na nilang magalit, maingat pa rin sila nagsasalita. But there are pastors na kapag hurt sila, kapag nasaktan sila, hindi nila mapigil ang mga sarili nila eh. Tama? So, hindi natin talaga naiintindihan. Ang naiintindihan lang natin, tinawag sila ng Panginoon. Kasi kung lumalago kayo, may proseso rin silang dinadaanan para lumago. Tama po. Pero sabi ng bata na yon, kayo lang nakakaintindi alam mo, pastor, there were times na ang pakiramdam ko sa pamilya ko, kasi siya lang pong Kristiyano sa pamilya eh. Sabi niya, there were times na ang feeling ko, wala na silang makitang maganda sa akin, wala na akong magandang ginawa. Ang feeling ko, gusto ko na lang mawala, maglaho sa mundo na to eh. Gusto kong mamatay. Gusto ko na lang magpakamatay, sabi ng bata na yun. Sabi ko, huwag mo isipin yun. Maraming nagmamahal sa'yo. May mga batang dumadaan sa ganong sitwasyon. Tama po. Kaya ang church po, dapat talaga ma-practice natin yung tamang pakikitungo sa tao. Hindi tayo dapat maging judgmental. Hindi porket yun na nakikita mo sa kanya, hahatulan mo na kaagad siya. You have to really get into the roots of the problem. Andyan po ba kayo? Hindi masyadong ang judgment natin laging superficial lang, basihan. Laging panlabas lang. Hindi natin inaalam kung ano nasa likod ng mga mukha na yan. Ano bang kwento sa likod ng mukhang malungkot, ng mukhang masaya, ng mukhang galit? And most of the time, pastors will try to understand. Although some of the pastors, medyo kailangan pang lumago sa ganong sitwasyon. But I assure you, kung pareho kong pastor yan, ang puso niyan, paano matutulungan yung miyembro? And I assure you too, na meron kayong pastor na nagmamahal sa inyo. Kilala ko si Pastor Jerry, nakasama ko yan. So, hindi laro ang tingin niya sa ministry. Seryoso ang tingin ng pastor ninyo sa ministry. Kaya hindi siya naglalaro dito. Amen po? Maaring hindi ka satisfied, pero ikaw yun. Kung hindi ka satisfied. Lumalago pa rin siya, nag-aaral pa rin siya, inaalam niya kung paano niyang matutulungan ang bawat membro sa church na ito. Amen? So ano tingnan natin sa pastor na ito? He feeds you with knowledge and understanding. Ang calling niya may proof yan, katulad ng calling ni Apostle Paul. May proof yan, hindi lang basta namin sinasabing, tinawag kami ng Diyos. You will know if your pastor is called of God. May mga proofs yan. His preaching. Yung preaching ba ng pastor nyo nakakatulong sa inyo?
Sabi ko nga sa inyo, nag-aaral yan. Pinag-aaralan niya ang sermon niya. Hindi siya basta nag-hocus-pocus dyan. Tinitiyak niya na lahat ng bibitawan niya ay tama, tumpa, totoo. Kaya nga gumagawa rin din po siya ng mga desisyon sa buhay na napakahirap para gawin. Yung ginawa niya last Sunday was a very tough decision. But he has proven it to be true. Totoo yun, tama yun. Ang basehan ng kanyang desisyon ay totoo. May mga kilala po akong pastor. Ang tagal na nila nagpapastor. Pagkatapos na-find out nila sa kanilang pag-aaral na yung kanilang pagpapastor at pagmi-ministry sa isang church ay walang authority. Ano yung authority? Kapangyarihan. Hindi ka pwedeng basta magmi-ministry na lang nang wala kang authority or magpapastor na lang nang wala kang kinuhanan ng authority. Kasi kung gano'n ang paniniwala natin, kung sasabihin na lang natin, ang kapangyarihan na meron ako ay galing sa Diyos, paano kung gawin ng lahat ng tao yan? Di walang order. Dapat may order. Hindi lahat ng bata pwedeng sabihin na itukoy na ikaw ang magulang. Pag nangyari po yan, merong totoo at merong nagpapanggap. We believe that God is a God of order. Amen? Kaya nag-set siya sa lupa ng mga authority. Nandiyan ang authority ng pamilya, ng mga magulang. Amen? Sa pamilya yan. Sa gobyerno, may authority ang mga pangulo. Amen? Sa church, may authority rin po yan. Pastor. Kaya naniniwala tayo mga Baptist sa perpetuity ng church. Nagtuloy-tuloy po yan, hindi yan naputol. Simula sa unang iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, hindi natalikod ang iglesia, nagtuloy-tuloy ang iglesia. May pinagsasalinan ng kapangyarihan. Hindi pwedeng sumulpot sa kung saan-saan ang gustong maglingkod sa Panginoon. There has to be a proper system. Amen po. So balik po tayo doon. Yung preaching ng pastor nyo, ano masasabi nyo? Effective ba? O kung hindi effective yan, tignan nyo nga yung mga lalaki na yan sa likod. Siguro, mga pangit siya nung araw eh. Di ba? Tignan nyo, naayos ang buhay. Amen po? Hanggat makikinig kayo sa pastor nyo, patuloy na maaayos ang buhay nyo. Pero kung magtitigas-tigasan kayo ng ulo, hindi kayo makikinig, mas magaling na kayo sa kanya, yun, doon hihinto ang progreso ng buhay ninyo. Both the ladies and the gentlemen, listen to your pastors. Both the adults and the young people, listen to your pastor. His counseling. Pastor, nagka-counseling ka rito? Sino lalapit, ka-counseling. Do you find your pastor's counseling effective? Oo. O di proof na naman yon. Papayuhan niya kayo. Alam nyo sa labas pag nagpapayo kayo, may tinanong akong pastor. Sabi ko, pastor, nagka-counseling ka ba? Opo, pastor. Magkano mo naman i-charge ako pag nagpa-counsel ako? Sabi niya, 3,000. Meron po kasi akong kinasal, ang layo niya. Ang layo niya, gusto niya magpa-counsel, nagkakaroon siya ng problema sa kanilang mag-asawa. Sabi ko, ang layo ko sa iyo. Gusto ko talagang puntahan ka para i-counsel. Pero hahanap na lang ako ng i-refer ko sa iyo. So nakausap ko yon. Sabi ko, sige, may i-refer ako sa iyo. 3,000. Ayun, nalutas ang problema nila nang walang counseling. Ganun lang pala. Takutan lang pala. Pero totoo yun, 3,000. Tapos pupunta kay Pastor Jerry na naniniwala akong walang payong maibibigay na hindi maganda. Libre pa. Kahit sino lumapit, nag-o-offering o hindi, kakausapin yan. Amen? Saan ka nakakita ng ganung pastor?
Kailangan nyo yan. Yung mga singles, kailangan nyo ang payo ng pastor nyo. Yung mga mag-asawa, kailangan nyo ng pastor na magpapayo sa inyo. Alam nyo kami mga pastor, kayo gusto nyo na maghiwalay mag-asawa, kami ayaw pa namin maghiwalay kayo eh. Di ba? Gusto nyo na magkanya-kanya, pero yung pastor umaasa pa. Minsan kami na lang ang luluha, iiyak kasi wala na kami magawa eh. Kailangan nyo ng pastor. His ministry. Yan, proof of ministry. Ang paglago ng ministry, yung nangyayari sa ministry, it is a proof that God called him. His relationship with you, hindi naman kayo tinuturing na iba. Ang isa pa nga sa masakit dito ang karanasan bilang pastor, yung bang ang tagal nang nawala. Tapos babalik. Tatanggapin mo pa rin eh. Kami mag-asawa, dami naming sakit sa buhay niya. Yung simula misyon, inaruga mo, pinatira mo sa simbahan, binigay mo yung mga pangangailangan, hindi mo naman kaano-ano yon bukod sa pagiging miyembro ng church. Hanggang isang araw, aalis sa'yo. At sasabihin, parang meron akong ibang hinahanap. Kaya sinubukan sa ibang simbahan. Nagtataka naman ako kung ba't ka ipagpapalit sa isang pastor na bagong wala pang napatunayan sa'yo. Ito pinag-pray ka. Ilang taon na kasama mo yung, halimbawa di ba? Ilang taon na kasama mo yung pastor mo, tinulungan ka, pinayuhan ka, binigay ang ilan mong mga pangangailangan hanggat kaya niya sa loob na maraming taon. Pagkatapos, hindi ko alam sa kung anong dahilan, bigla kang aalis at maghahanap ka ng ibang simbahan na sa tingin mo mas mainam kaysa simbahang pinanggalingan mo. Hello? Bakit? Gano'n na ba katagal mong kilala yun? Ano na bang investment sa iyo nun? Minsan, sa sobrang pakikinig natin sa damdamin natin, nadadaya tayo eh. Tama? Parang ano yan eh, parang tatay mo, na nagalit lang minsan sa'yo, nagtampo ka, pero nakalimutan mo lahat ng ginawa niya sa buhay mo. Hello? May mga pastor na mas may burden pa sa kamag-anak natin kaysa sa ating. Tama ba? Iniisip ng pastor yung kaligtasan. Halimbawa, ikaw, yung asawa mo, yung anak mo, yung tiyuhin mo, tiyahin mo, lolo mo, lola mo, kapitbahay mo, mga aso mo. Ay, hindi pala kasama sa kaligtasan yun. Gusto niya maligtas, pinagpe-pray niya. Ikaw wala kang burden doon. Tama? Bakit mo sasabi, pastor? Ang dali mo na wala eh. Alam niyo ba kung may burden tayo sa buong pamilya natin, hindi tayo basta magbabackslide. Sabihin na natin, legitimate, may problema ka dito sa church na to, hindi ka basta mawawala. Bakit? Mapapansin yan. Ba't di ka na nag-church doon? Kina Pastor Jerry. Ay, listen na. O, ba't sa iba ka na umaaten? Wala, may problema ba? Tanga lang ang hindi mag-iisip niyan. Sorry for the word. Pag huminto ka sa pananambahan, that is where your testimony stops. Where your good testimony stops. Wala ka ng liwanag sa tahanan mo. Hindi na makita yung nakikita nilang dati na sumasamba, nagtatapat, naglilingkod. Bakit? Offended ka. Ayaw mo nang pumunta sa church mo. Hindi ka nagsisimba. You don't even realize that you are pushing souls to hell. Alam nyo, naranasan ko yan, nasaktan ako, hindi ko maintindihan ng pastor ko sa mga desisyon niya. I thought of leaving the church. But I just couldn't leave my church. I kept on going to church while offended, while I was thinking of my loved ones. I was thinking of my sister, I was thinking of my mother, my father, everyone in the family.
Bakit? Pag napansin nilang hindi na ako nag-church sa church ni Pastor Goden, iisipin nila may problema. Ayaw kong isipin nilang may problema ang church ko. Ayaw kong isipin nila na may problema ako sa pastor ko. Andiyan po ba kayo? Maaaring may problema ka sa pastor mo pero baka hindi mo lang naiintindihan ngayon. Try to understand. Talk to your pastor. Pastor din ako eh. Nakakaranas ako ng sakit na dahil sa sobrang sakit, ayaw ko makipag-usap. Pero pag lumipas yan, makikipag-usap din ako. Amen? Amen? Just keep trying. Sino ba naman ang uunahin mong magpakumbaba? Yung pastor mo o ikaw? Alam nyo, naniniwala ako na ang pastor dapat magpakumbaba. Meron kaming padron. Sinong padron namin? Si Jesus Christ. Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Bumaba siya rito. Nagpakumbaba siya. He is our pattern as pastors. We believe in the power of humility. But we are human beings. Sometimes, even if we believe, and we are convinced that it's very important for us to humble ourselves, we just could not do it. So magpe-pray pa kami ng ilang araw niyan o ilang buwan para maging humble talaga kami. Ang sakit kasi ng, ano mo yon, sinaktan ka na, ikaw pa mauuna. Pero tingnan nyo maigi, sino ba dapat talaga mag-humble? Is it us, God's children, or God Himself? Sino dapat mag-humble? Oo, tsaka utos yun eh. If my people, who are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. It is expected of us children, God's children, to humble ourselves first. Pagdating sa pananampalataya, yung pastor, tatay natin yan. Anak pa rin tayong may tuturing, hindi po ba, sa pananampalataya. Sino ang asahan natin unang mag-humble? Di ba, membro? Talo ka ba pag nauna ka? Hindi ka talo. Matutuwa ang Diyos. Di ba? Kalimutan na natin kung sino talaga nagkamali rito. Kung mali man ang pastor mo, at ikaw ang tama, tama pa rin magpakumbaba ka. Amen? Akong pastor, kinakaya ko. Kinakaya ko. Kahit mo mayabang ako. Kinakaya ko magpakumbaba. Sinusubo ko na mauna ako. Pero hindi lahat ng pagkakataon kaya ko. Inaamin ko po sa inyo. Palagi ko si pastor. Sa tingin ko kay pastor, sa tansya ko sa kanya. Mas madali siya mag-humble kaysa sa akin. Diba? Ang yabang ng dating ko ngayon, diba? Natatansya nyo ba kung sinong mas madali sa amin mag-humble? Para mas madali si Pastor Jerry. So pinagpala po kayo. Hindi po yan palaaway na tao eh. Tama? May nakaaway ka na ba rito? Diba? Ba't pa siya magsasalita? Lahat ng away sa kanya, namamatay, di ba? Di ba? Subukan nyo. Doon sa amin, Pastor. Okay lang, nagkikwento lang ako ganito. Baka gutom na kayo. Nagkape naman kayo, di ba? Nagsaging pa. Doon sa amin, meron pong self-appointed, self-proclaimed na pastor. Kilala siya sa amin doon sa lugar ng Bustos. Mayaman siya. May pag-aari ng resort. Yan, naka-live tayo. Kaway-kaway dyan.
Yung sasakyan niya, binangga yung tricycle namin. Yung tricycle namin papunta sa Good News class, sa extension class. Driver doon yung anak kong bunso. At 2 preacher na sakay. Kinain niya yung kalahati ng kalsada na hindi dapat sa kanya. Nandun yung tricycle namin. Nabangga, talsik yung 2 preacher. Yung anak ko, putok dito. Tsaka may sugat dito sa ulo. Pinilit niyang iiwas, nasa shoulder na siya, inabot pa rin siya. Bumaba yung sinasabi ko sa inyong self-proclaimed pastor. Sinilip yung mga bata. Kinuha yung ID ng anak ko. Kala ko naman tutulungan. Nagmamadali raw, umalis ka agad. Yung pala, para malaman lang kung may lisensya yung anak ko, kasi may connection eh. At saka yung tricycle namin, kung nakarehistro. Eh, alam mo naman tayo mga Baptist. Alam niyo na. Diba? We only go by survival and grow by survival. Diba? Parang naalala ko noon, meron ako mga hinatid, nakatamaraw ako. Pinara ako ng pulis. Sabi ko, pasensya na po, naghahatid lang. Wala pa akong rehistro, pinapa-break-in ko po. Pinabreak-in ko yun kasi nagpapalit ako ng sleeves. Kung naalala mo yung lumang tamaraw ng baliwag, binigay sa amin. So yun, palupalusot. Palupalusot niya, nakalusot naman sa biyaya ng Panginoon. So ayun, so to make the story short, na-prove na walang lisensya yung anak ko, walang rehistro yung tricycle. Kinausap ko siya, kasi sira yung tricycle namin. Kotse ba naman yung bumangga? Di bali ang tinidor, di mo magamit. Naiwan doon sa barangay hall. Kinausap ko, ganito raw po naging problema. Ay, alam mo naman kung sino may problema. Kasi kinain ng kotse nila yung kalsada ng linya ng tricycle namin. Sabi ng self-proclaimed preacher, o pastor, buti nga ako nabangga ng anak nyo eh. Kung iba pa nabangga, kung hindi ako nakabangga sa anak ninyo, eh baka tinuluyan